Ano to, palamig? Kala mo ulam na may sabaw eh. Sinanay, kala mo parte ng movie, gumaganon-ganon. Hirap niya, mamaya malamig niya yung pakiramdam niya hanggang pag-uwi. Makasunod na pala talaga. Yung gusto niyong uminom kaso, wala kayong pitchel. Utang inang tagay yan. Ano to, palamig? Kala mo ulam na may sabaw eh. Grabe naman tumawa si boss. Ayun. Okay, kala mo tinola yung tinatagay nila. At least dito walang dayan kasi nakasandok eh. Sukat na sukat yung tagay nyo dyan. So ulitin ko lang po, lagi kong pinapaalala sa inyo, yung alcohol, mataas ang calories niyan. Pero at the same time, zero yung nutritional value. Kung nagda-diet po kayo, pero malakas po kayo uminom ng alak, eh mahirapan po kayo kasi ang taas ng caloric intake nyo sa katawan. So mas mahirapan kayo mag-lose ng fat, mas mahirapan kayo mag-lose ng mga stored energy nyo. Yung kakain ka na lang, tas ang sarap ng ulam mo, tapos bigla mo maalala yung happy memories nyong dalawa. Uy, sana all! So, may pakagat labi pa eh. Sarap! Yan ang pakiramdam pag nasa tamang tao ka. And kung tinatrato mo siya ng tama at the same time, tinatrato ka din niya ng tama, deserve niyo po yung dalawa. Teka lang, parang punong-puno na yung plato niya. Ang sarap ma-in love. Ito yung tinatawag na reactionception. Nagre-react ako sa reaction video. Parang si nanay yung malalaglag. Nay, kapit! Kapit lang! Huwag ka bibitaw. Si nanay pwede gumawa ng YouTube channel, no? Tapos react lang siya sa mga suspense movies. Ang ganda na reaction ni nanay eh. Ala! Ala! Oh. Mas kinakabahan ako kay nanay kaysa din sa movie. Hindi, wow. Si nanay, kala mo parte ng movie, gumaganon-ganon. Ngayon ako nakakita ng ganyan, masahihin yung mukha. Ano ka, sabon? Look at this dude. Uy. Parang pamilyar yung tunog, ah. Parang DJ, eh. Ano to? Oh, mabilaan pa. Ang una kong tanong, ano ba yung ni-spray? Tsaka bakit siya parang bumubula? Kasi kung sabon yan, or kung any other chemical or compound, medyo at risk yan for irritation kapag i-insert nyo sa ear canal nyo. Diba, nagkakaroon tayo ng mga tutuli, mga cerumen. Nangyayari yun kasi may ability yung tenga natin na ilabas yung mga dirt. O kapag naipon na siya sa labas, yun na yung tutuli, mga cerumen. So, linisin nyo lang yung labas, no? Hindi ito lang. Huwag nyo sundutin kasi kapag sinusundot nyo ng cotton buds, lalong napupush inward yung mga naipong cerumen. Mas harmful yun. Pwede maka-irritate ng tenga. Hello po? Apo, Opo, ako pumidala ng ukay. Dito po ako sa libingan, ma'am. ay, okay po, saan po kayo dyan? Bakit naman to? Ma'am, medyo malawak po itong libingan. Sa loob po ba kayo ng libingan? Ramdam ko yung takot ni kuya eh. Huwag kayo iiyak. Nandun na po kayo sa mismong pagpasok po, di po ba lumampas na po kayo sa municipality ng Mapitak? Nakakatakot niya kaya tinanong ni kuya. Ma'am, anong kulay po yung suot niyo? Tapos sumagot si ate. Kuya, ako po yung nakaputi. Palutang-lutang lang. O kaya tinanong ni kuya. Ma'am, saan po kayo banda dito? Tapos sumagot si ate. Kuya, bandang unan po yung nicho namin. Papasok po sa loob. Ma'am, hindi ko po alam yung papasok, ma'am. Pwede po kayo mag-picture kung nasa na po kayo? Hassle to. Eh, paano ko pa mapapasa, ma'am? Kaya papasok pa sa loob. Ano, ma'am? Ano, diretso lang po yun, diretso lang po. Tanong nyo lang po ang pangalan ko. Tanong niyo lang po yung pangalan ko. Alam na nila yun. Kahit ako ayaw pumasok dyan. Ito na yung hagdan eh. Oh. Nang-welcome na eh. Dilim pa naman sa loob. Come minimalis Ninganaiman. Pumasok ng gear. Bakit? Nyari dyan, Kuya Jam. Alam, ayaw pumasok ng gear. Nasaan na ba Mag-clutch tayo? ka kasi. Mag-clutch ka. Hindi ka nakapak sa clutch eh. Dito muna tayo. Hindi talaga papasok yan. Dito tayo. Naku po! Iba
iba pala yung gusto pasukin. Nice. Sabi sa comment, sabi ni Kyle, magkano ba budget sa Pegasus para makaroxy ng maayos-ayos? AJ, parang shopping mall lang ah. Boss, tamang canvas ka. Sabi ni Mark, boss, dyan ako nagpa-change oil. Okay, gumawa dyan, buti dyan ka nasiraan. Ay, nako, ingat-ingat po ha. Ingat-ingat. Ano naman kalokohan to? Gago ka, pre. Tangina, kinakabahan ako sa'yo, pre. Gago, Nick. Nick. Nick, balik ko. Nako. Pag kayo napahamak sa ginagawa nyo, ha, hindi po dapat ginagalaw ng ganyan basta-basta yung mga stiff neck. Stop it. Get some help. Okay lang mga ice compress kung sumasakit para mabawasan yung pamamaga at yung kirot. Temporary lang naman yan eh. Nawawala din yung kirot niyan. So yan, kadalasan yan kapag medyo overwork yung leg o kaya nagkamali ng position sa pagtulog. Pero minsan may mga stiff neck kasi na iba yung dahilan. Pwedeng dahil meron kang infection sa brain. Huwag nyo po basta-basta gagalawin ha. Ito yung tunay na tropa eh. Pinagkatiwala yung buhay doon sa kaibigan niya. Sige na. Picture. Yeah, 1, 2, 3, go. Was at this moment he knew he fucked up. Ala. 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 Taog talaga. Ang galing naman nung nagpipicture. Ay, nung nagbibideo pala. Hindi siya tumaob. Ayun, no? Talagang tumaob yung mangka. Oh, baliktad talaga, oh. Okay, so kung may mga ganito pong incidents, no, kapag naihahon nyo na yung mga pasyente, bigyan nyo po agad ng mainit na tuwalya, mainit na sopas para maiwasan yung hypothermia. Kasi baka sa sobrang lamig ng tubig, baka biglang bumagsak yung temperatura ng katawan. Napansin ko guys, ang dami na namang nagko-comment sa mga video ko saying bakit daw ganito yung mukha ko, bakit daw ganito kalaki. Kakaloka kayo kasi hindi naman siya ganun kalakihan. Pero to be honest with you guys, hindi ako ganito ka-chubby dati. As in, sobrang May ano siguro to? Mataas yung steroid niya sa katawan? kasi is nagagamot po ako. Ang iniinom kong gamot guys is prednisone or nagsisteroids ako. So talaga sa side effect nun is magiging chubby ka or magkakaroon ka ng moon face. Moon face yung tawag dyan. Nagkakaroon sila ng fat deposit sa pisngi, sa mukha. Minsan sa batok. Nako, nalala ko yung nagpanood ko dati sa TikTok na pinopromote niya yung steroid, prednisone, bilang pang-weight gain. Ito po yung pwede mangyari sa inyo, no? Lalo na kapag hindi naman nireseta sa inyo ng doktor. So, ang dami nakapanood ng video nun. Sana tigilan niya na. Pina-endorse niya sa mga payat na gustong tumaba. Minom daw ng steroids, no? Mahirap po yun. Ang steroids ay nireseta dapat ng doktor. Very rare yung sakit ko na sa buong mundo, less than 40 or 50 na tao lang yung meron nito. So yung tawag dito is Satoyoshi syndrome. O diba, sa sobrang rare nung sakit, hindi kayo familiar sa pangalan. Syempre, Ako, kaya di ko rin- nga rare, parang hindi ka naman nag-grade 2. Sa Tayoshi. Ngayon ko lang rin narinig yun. Add ko lang rin, yung mga ibang pasyente, wala naman silang tinitake na steroids, pero pwede silang magkaroon ng moon fascie. Ibig sabihin, isa sa mga organ sa katawan nila, yung nagpo-produce ng sobra-sobrang steroid. Common yan kapag meron kang bukol sa brain, yung pituitary adenoma, o kaya meron kang bukol sa adrenal glands. Yan kasi yung mga organs na yan, yan yung nagpo-produce ng mga steroid sa katawan natin. Ngayon, kapag nagkaroon ng bukol dyan, mag-overacting siya, sobrang dami niya mag-produce ng steroid, hindi na normal. Tumataas ngayon yung steroid sa katawan, nagkakaroon ng moon fascie. Okay, so going to try and get a nice twitch out of vastus medialis. There we go. Parang sakit, no? Oops. Nakita nyo? Nag-twitch siya. Gumalaw yung muscle. Probably, baka nagkaroon ng localized response yung muscle dito sa muscle group na to, dito sa may vastus nga daw. So, ito yung acupuncture therapy, no? Under to ng alternative medicine. Respeto natin yan kasi may mga experts din dyan na talagang pinag-aralan nila. Iba-iba yung mga response ng mga pasyente dito. Yung iba, gumagaan yung pakiramdam, nawawala yung mga kirot-kirot sa katawan, yung mga lamig. Yung iba naman, wala. Di nagbabago yung pakiramdam nila. Well, okay lang naman, no? Na-try nyo to. Ako nga, curious din ako dito kung anong pakiramdam. As long as walang infection dun sa balat, kung saan ka tutusukan, wala kang ibang sakit, and of course, dapat wala kang sakit sa dugo. Tabain ba masyado yung tiyan mo? Or gusto mo lang lumiit yung tiyan mo? Caloric deficit po ang number 1.
Okay? Kasi itong white kidney bean black coffee powder, it decrease abdominal fat. Wow, grabe. Wow, grabe talaga. Siyempre, kailangan Siyempre. patutuhanan ko muna. Para naman legit at totoo yung sinasabi. Tingnan niya natin kung ano nangyari. Wala pang 3 days, kumuha na ako. And every morning, iniinom ko to. Para sigurado talaga. Lalo na, program ko, abs. Uy, ang laki ng tulong nito, grabe. Grabe, pre. I would like to greet you the happy birthday and I wish you the best of everything. 2 days, 3 days lang, nakikita ko na yung result. 3 days sa pag-inom ng kape. Mawawala yung abdominal fat. O, yan yung mga red flag, no? Yung mabilisan, pili ka lang ng product, makuha mo na yung resulta. Caloric deficit pa rin, no? Kung ano yung ini-intake mo, kung gaano kataas yung calories nun, yun yung pwedeng ma-store sa katawan. Ngayon, kung ano yung calories na ini-spend mo sa gym, sa workout, sa pag-exercise, yun yung mawawala sa katawan mo. So, calories in, calories out. Damihan mo yung calories in, tataba ka. Ontihan mo yung calories in, papayat ka. Or, damihan mo yung calories out, papayat ka. Ontihan mo yung calories out, tataba ka. Ganun lang po yun. So, diyan ko natatapusin ang video na to. Again, sana marami kayong natutunan. Kung nag-benefit ka, please follow my social media accounts. Once again, I'm Doc Alvin. Signing out.